Sinampahan pa ng ikalawa at ikatlong impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara kanina. Pero ang dalawang bagong reklamo hindi tinanggap sa opisina ng Secretary General sa Kamara. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mga nasa pwesto sa gobyerno! Nagprotesta sa Southgate ng Kamara ang grupong Bagong Alyansang Makabayan at mga kaalyado nito bago nagtungo sa Office of the Secretary General ng Kamara para ihain ang pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang grounds ng reklamo, betrayal of public trust, kaugnay na mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kasama sa mga ginawa raw ng Pangulo na ka-impeach-impeach ay ang paglalatag ng sistema raw ng korupsyon sa pamamagitan ng allocables, pag-abuso sa kapangyarihan sa paggamit ng unprogrammed appropriations at personal na pagkakasangkot sa budget insertions at kickback schemes. Kasama sa mga ebidensya ng grupo ang Cabral Files, affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagdetalye ng bilyong-bilyong pisong kickback umano sa mga senador at opisyal sa ehekutibo at transcript ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Inendorso ang reklamo ni na Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Elago ng Gabriela Women's Party. Pero tumanggi ang Executive Secretary ng Office of the Secretary General na tanggapin ang impeachment complaint dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina. Under the rules, it is enough that we submit to your office. At we expect that on Monday, this will be transmitted to the Office of the Speaker. Ni hindi binanggit sa konstitusyon yung word na Secretary General. Ang House lang ang naglagay ng Secretary General, sinunod naman namin. Ang nakalagay doon, Office of the Secretary General. Umakyat ang grupo sa Office of the Speaker para ipaalam ang nangyari. Pero walang tao roon dahil nakareses ang Kongreso. Ang panawagan natin sa kanya ay tanggapin ito, tiyakin na matanggap ito, at tiyakin na maisama sa order of business more than one impeachment complaint, sabay na i-refer sa Justice Committee para matiyak na kasama ang lahat ng ito sa iisang impeachment proceeding lamang. Kung kinakailangan, handa naman daw silang bumalik sa Lunes. Nagtangka rin maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo ang ilang dating opisyal ng gobyerno, pero bigo rin. Nag-iwan kami, pero hindi nila tinanggap. We attempted. Sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. Pinag-aaralan daw nila ang iba't ibang legal option kasama na ang pagdulog sa Korte Suprema. Why would we burden ourselves to go back here on Monday and be part of the moro-moro na alam naman namin yung scam impeachment ni De Jesus ang iti-take up nila? Ang tinutukoy ay ang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain itong Lunes na kung tanggapin ng Committee on Justice ay magbabawal na sa iba pang reklamong impeachment laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Duda ng iba, sinadya ito at mahina. Sigurado kami, yung first impeachment complaint is a scam complaint. Isang maletang puno ng mga dokumento ang kalakip ng ikatlong impeachment complaint. Ang grounds for impeachment na binanggit nila ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Hindi pinangalanan ang tatlong kongresistang nag-endorso umano ng reklamo dahil hindi naman ito tinanggap. Lahat sila nakasuot ng peach ribbon. This is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Peach to impeach. Sabi rin ng isang impeachment prosecutor. The rules speak of file before the Secretary General. It refers to the office of the Secretary General, not to the person herself. Kasi pwedeng gawing excuse yan Kung ayaw niya magpa-file, hindi siya sisipot sa opisina niya. Di ba? Pwede ba yan? Hindi naman siguro pwede yan. Ika pa namin kuna ng pahayag ang Secretary General ng Kamara na tatanggap ng award sa Taiwan bukas kaya wala kanina. Sabi naman ng Malacanang,
Handa ang Pangulo na harapin ang reklamo. Malakas po ang loob ng ating Pangulo na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya gumawa ng anumang impeachable offense. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.